Pagpasok sa Murim. Iwan ang natitira sa basurang iyan. Sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat sa bayad para sa 2 araw na ginugol ko sa paghabol sa inyo? Namutla si Jin Taekyong. Ano? Matapang na binuhat ni Seo Cheon si Seo Yeol sa kanyang likuran, habang nagulat na lumingon si Hanyop. Tumakbo ang mga alaala ni Jin Taekyong sa kanyang kapatid at ina. Tinablan ang tinig ni Jopil ang kanyang mga iniisip. Kung tatanggihan mo lubos akong masisiraan ng loob. Tahimik na nakatayo si Jin Taekyong, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay bago mahigpit na hawakan ang kanyang sibat. Kung gayon, masisiraan ka ng loob, ikaw lintik na hayop ka. Nagtawa ng madilim si Jopil. Kaya tikman ko kaya? Sa isang mabilis na galaw, sinugod ni Jopil si Jin Taekyong. Nang may instinct, itinaas ni Jin Taekyong ang kanyang sibat, nagawa ng harangan ang paparating na. Ngunit ang lakas ng suntok ay pinaalilipad siya, bumangga sa iba na parang bola sa bowling, pinangalat sa niebe. Pinuno ng grupo. Ayos ka lang ba? Sigaw ng isa sa kanila, nag-aalala. Nag-angal si Jin Taekyong sa kanyang isipan, lintik. Kahit na hinarangan ko ang kanyang atake, ganito pa rin kalaki ang pinsala. Umiling si Jopil, hayag na nabigo. Ito lang ba ang kaya mo? Kung hindi ako nag-level up kanina, nagawa ko bang harangan ang atake na yon? Naiisip ni Jin Taekyong nang may pagkabalisa. Kahit noong mga araw ko bilang mangangaso, hindi pa ako nakaharap ng ganitong lakas na atake lintik, maling kalaban ang pinili ko. Baka mamatay talaga ako ngayon. Tinitigan ni Jopil si Jin Taekyong ng mabuti, may masamang ngiti sa kanyang mukha. Takot ka? Napasigaw si Jin Taekyong. Ha? Ano nang ibig mong sabihin? Bakit ako matatakot? Sa pusong mahina na tulad niyan, paano ka mabubuhay sa marahas na mundong ito ng Murim, pang-aasar ni Jopil? Yisay, kiyahe. Sa palagay ko kailangan kitang turuan ng aral. Nalito si Jin Taekyong. Kumislap ang mga mata ni Jopil nang may panganib. Laging nananaig ang galit sa takot. Sa salitang iyon, inihagis niya ang ilang punyal patungo sa pangkat. Mabilis na nag-react si Jin Taekyong, ginamit ang kanyang sibat para umiwas sa karamihan sa mga ito, ngunit isang punyal ang tumama, tinamaan si Gi Cheon-jin sa leg. Uy! Ikaw, simula ni Jin Taekyong, nahihirapang alalahanin ang pangalan ni Gi Cheon-jin. Nahingal si Gi Cheon-jin, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Pinuno ng grupo or pakiusap iligtas mo ako eh. Bago makasagot si Jin Taekyong, isa pang punyal ang lumipad sa hangin, tumagos sa ulo ni Gi Cheon-jin. Bumagsak siya, walang galaw. Pinanood ni Jopil ng may malupit na kasiyahan. Pinili ko ang pinakamahina, minamahal mo ba siyang tauhan? Yeah. Narinig mo ba ako, Batang Junior? Tinitigan ni Jin Taekyong ang walang buhay na katawan ni Gi Cheon-jin, sinusubukang alalahanin ang kanyang pangalan. Ano ba ulit ang pangalan niya? Iniling niya ang kanyang ulo. Bakit ko pa sinusubukang alalahanin ang pangalan ng isang miss? Tawagin ang isang brain pill, bulong ni Jin Taekyong sa ilalim ng kanyang hininga, mabilis na nilunok ang pill. Umiikot ang kanyang mga iniisip. Bakit ako pinapainit ng galit? Sinikip niya ang kanyang mga kamao, lumingon kay Jopil, nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Lintik ka, patay ka na ngayon. Tumulog ang abiso ng sistema. Ding! Kinonsumo mo ang outstanding brain pill. Sa loob ng 1 oras, lahat ng iyong stats ay tataas ng 2. Ngumiti si Jopil. Nakita mo? Ano ba nang sabi ko? Sinugod ni Jin Taekyong si Jopil, hawak ang sibat, walang tigil na umaatake. Ngunit walang kahirap-hirap na iniwas ni Jopil ang bawat tusok gamit ang kanyang espada, halos kaswal ang kanyang mga galaw. Muling pinaalilipad si Jin Taekyong, dumula sa niebe. Tinitigan siya ni Jopil ng mabuti, naisip sa kanyang sarili, ang kanyang mga kasanayan ay nasa antas na ito sa edad na 2. Natural na talento siguro sa aspeto ng intuwisyon at pandama sa labanan. Hindi tumigil si Jin Taekyong, patuloy na umaatake, ngunit walang kahirap-hirap na iniwas ni Jopil ang bawat atake. Lumipad ang kanyang isipan. Ang pamilyang Jin ng Taiyuan, nakakuha ako ng isang kawili-wiling kalaban. Hindi katakataka na si Hyuk Sando, na kulang sa tamang pundasyon, ay pinatay sa isang iglap. Sa isang biglaang pagbabago ng direksyon, ang sibat ni Jin Taekyong ay sumagi sa scarf ni Jopil, bahagyang pinunit ito. Lintik! Halos na! Natapos ko sana ngayon, mura ni Jin Taekyong.
Lumalim ang ekspresyon ni Jopil. Tapusin. Plano ko sanang magdahan-dahan sa iyo, ngunit ang lakas ng loob ng isang batang peste na tulad mo na magsabi ng mga ganyang bagay ang kalaban mo ay walang iba kundi ako, ang isang salita, isang sampal na si Jopil. Maghanda ka, lintik ka. Tumunog ang abiso ng sistema. Ding! Unknown Jopil ay nag-activate ng. Sa pag-activate, ang kanyang lakas at bilis ay makabuluhang tataas. Nag-angal si Jin Taekyung na inis. Lalo pa siyang lalakas. Naman, inihagis ni Jopil ang kanyang espada nang may lumalaking kabangisan, wild at hindi mahuhulaan ang kanyang mga atake. Bahagyang nagawa ni Jin Taekyung na umiwas, natisod habang ginagawa ito. Lintik! Talagang nawalan siya ng bait, mas malaki at mas malakas ang kanyang mga paghagis kaysa dati. Pero bakit hindi ako makakita ng pagkakataon? Naisip ni Jin Taekyung, tumataas ang pangamba. Ano ang gagawin ko? Bigla, naakit ang atensyon ni Jin Taekyung kina Joyeom at Mahyumyo na lumalapit sa larangan ng labanan. Pinagpag niya sila ng may pagkabalisa. Hindi. Tumigil kayo. Huwag kayong lalapit pa. Lumayas kayo. Habang sinisugod ni Jopil si Jin Taekyung, bahagyang nakaiwas siya sa nakamamatay na suntok. Huwag kayong lalapit dito, mga hangal. Tinawag ni Hanyeop, huwag mag-alala, pinuno ng grupo. Tutulungan ka ni na Mahyumyo. Nagmura si Jin Taekyung sa ilalim ng kanyang hininga, mawawala ang epekto ng aking victorious title, mga hangal kayo. Naalala niya ang abiso ng sistema para sa kanyang title, victorious, sa panahon ng isang sa isang labanan. Lahat ng stats na may kaugnayan sa labanan ay tataas ng positibo 1-0. Bahagyang nakakapit ako sa epekto ng title na ito. Lintik, kailangan kong maakit ang atensyon ni Jopil bago mawala ang epekto ng aking title. Bigla, naglaho sa paningin si isang salita, isang sampal, Jopil. Ha? Nagulat na hiningal si Jin Taekyung nang muling lumitaw si Jopil sa itaas niya. Sa instinct, itinaas niya ang kanyang sibat para harangan ang atake, sinikip ang kanyang mga ngipin mula sa impact. Ak! Aur! Bago siya makareact, tumalon sina Joyeom at Hanyeop kay Jopil, tinutumbok ang kanyang likuran. Ngunit kumislap ang mga mata ni Jopil sa galit, at sa isang fluid na paghagis, pinutol niya ang kanilang mga armas. Mga nakakainis na peste, nagalit na sigaw ni Jopil, kumikislap ng masama ang kanyang kaliwang. Lumaki ang mga mata ni Mahyumyo sa hindi paniniwala. Ano ba yan? Pinutol niya ang aming mga armas gamit ang kanyang hubad na kamay. Imposible, sigaw ni Hanyeop, natigilan sa gulat. Biglang nagsiga ang palad ni Jopil at nakakita ng pagkakataon si Jin Taekyung. Isang pagkakataon, bulong niya. Habang sinuntok ni Jopil sina Mahyumyo at Hanyeop, pinaalilipad sila, inilunsad ni Jin Taekyung ang kanyang atake sa sibat, ginamit ang kanyang kasanayan. Tusok ng langit, tinutumbok ang likuran ng ulo ni Jopil. Ngunit bago tumama ang sibat, nagnisi si Jopil at tumakbo palayo, sumibak sa torso ni Jin Taekyung sa isang blur ng pagdalaw. Dumulas si Jin Taekyung, ang kanyang kamay na pumipindot sa sugat. Nag-angal siya. Anong nangyari? Hindi siya dapat nasa posisyon para labanan ang aking atake. Sinikip niya ang kanyang mga ngipin. Buti na lang naikot ko ang aking katawan sa tamang oras at iniwas ang fatal na tama. Pero hindi pa tapos si Jopil. Lumapit siya, umaatake ng paulit-ulit, bawat suntok mas malakas kaysa sa huli. Nahirapan si Jin Taekyung na harangan ang walang tigil na pag-atake, naramdaman ang matinding sakit habang ang espada ni Jopil ay tumatama sa kanyang balikat, torso, at binti. Sigaw ni Jin Taekyung, nanginginig ang kanyang katawan mula sa mga suntok. Tiningnan siya ni Jopil nang may baluktot ng ngiti. Hindi mo pa rin ihuhulog ang iyong armas? Kahanga-hanga. Tumigil siya, pagkatapos ay dagdag, hayaan mong purihin kita. Lumaki ang mga mata ni Jin Taekyung nang biglang sumabog ang kamay ni Jopil sa apoy. Matinding init ang kumalat. Kung makakaya mo ito, syempre. Puno ng panganib ang tinig ni Jopil. Sa isang mabilis na galaw, sinuntok ni Jopil si Jin Taekyung sa dibdib. Ang lakas ng Divine Palm of Fire ay pinaalilipad si Jin Taekyung, bumangga sa isang puno. Umuubo siyang marahas, sumuka ng dugo sa nyebe. Hiningal si Jin Taekyung, nagliliyab ang kanyang dibdib mula sa init. Ang init, ano ito? Umangat ang usok mula sa kanyang dibdib habang nahihirapang huminga. Hindi ako makapag-ipon ng lakas.
Tinitigan siya ni Jopil mula sa kalayuan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo ng kasiyahan at pagkagulat. Pero hindi pa handang sumuko si Jin Taekyung. Pinilit niyang tumayo, nag-angal sa sakit. Pero kailangan ko pang bumangon. Itinaas ni Jopil ang kilay, hayag na nasiyahan. Kaya mo pang tumayo kahit matamaan ng isang 5 mastery skill, Divine Palm of Fire. May potensyal ka talaga. Muling nagsiga ang mga apoy sa kamay ni Jopil habang si Jin Taekyung, hiningal ng husto, ay sinugod, hawak ang sibat. Haa! Tinutumbok niya ang leeg ni Jopil gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit walang kahirap-hirap na nahuli ni Jopil ang sibat, na buntong hininga sa pagkainis. Talagang hindi mo alam kung kailan dapat tumigil. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, hindi mo kailanman matatalo. Sa isang pag-flick ng kanyang hinlalaki, pinutol niya ang ulo ng sibat ni Jin Taekyung. Lintik eh. Mura ni Jin Taekyung, binitawan ang putol na sibat. Nang walang pag-aalinlangan, sinugod niya si Jopil, determinadong magbigay ng huling suntok. Ito ang huling pagkakataon ko. Naisip niya, pinunpon ang lahat ng natitira niyang ki. Tutumbukin ko ang kanyang vital spot kung magagawa ko iyon, mababago ko ang laban na ito. Pero sa eksaktong sandaling iyon, tinalikuran siya ng kanyang katawan. Sumugod ang dugo mula sa kanyang mga sugat, at isinuka niya ito bago bumagsak sa kanyang tuhod. Ano ba yan? Ano ito? Masayang tumawa si Jopil, tumingin kay Jin Taekyung nang may paghamak. Saan nanggaling ang hangal na ito? Umuubo ng marahas si Jin Taekyung, nahihirapang manatiling may malay. Lumapit si Jopil, ang kanyang tinig ay tumutulo ng pagmamaliit. Hindi mo ba alam ang mangyayari kung susubukan mong paikot ang ki na na-block ng Divine Palm? Nagngisi si Jopil habang tumitingin kay Jin Taekyung. Ang ki na sinusubukan mong paikot ay walang mapupuntahan. Mabubulag ka sa ki deviation o mas masahol pa, mamamatay ka. Dapat kang magpasalamat sa minimal na pinsalang natanggap mo. Tumigil siya bago malamig na dagdagan, hindi, teka. Mamamatay ka rin naman, kaya siguro mas mabuti kung namatay ka na lang noon. Sinikip ni Jin Taekyung ang kanyang mga ngipin, naisip sa kanyang sarili, mamamatay ba talaga ako ng ganito? Hindi pwede sa nakalipas na 7 taon, libo-libong labanan ang nalampasan ko, pero mamamatay ako sa isang laro. Pagkatapos may nag-click sa kanyang isipan. Laro? Tama! Ito ay isang laro. Sinikip niya ang kanyang kamao sa pagkakamulat. Itinaas ni Jopil ang kanyang kamay, handang tapusin ito. Paalam. Hintay, sigaw ni Jin Taekyung sa kanyang isipan. Bigyan mo ako ng 1 segundo. Sa eksaktong sandaling papatayin na siya ni Jopil, biglang may boses na pumagitna. Jopil. Si Joyom, na sumigaw, Jopil. Sumunod si Mahyumyo, sumisigaw, lumayo ka sa aming pinuno ng grupo. Lintik ka, halimaw ka. Lumingon si Jopil sa kanila, pansamantalang naabala, nagbigay kay Jin Taekyung ng maikling sandali para huminga. Wiw! Naisip niya nang may ginhawa. Nabaluktot ang mukha ni Jopil sa galit. Nabago ang isip ko. Unahin kong durugin sila. Nagmumuni-muni si Jin Taekyung sa kanyang sarili, hangal. Pinikit ni Jopil ang kanyang mga mata. Ano nang sinabi mo? Patuloy na nagmumuni-muni si Jin Taekyung, mumble-mumble sa buong panahong ito ako Ano nang kinakalat mo? Hindi ka na ba makapagsalita ng maayos, pang-aasar ni Jopil? Biglang lumaki ang mga mata ni Jin Taekyung, at sumigaw siya, sa buong panahong ito, parang isang hangal akong lumalaban. Mabilis na inutusan niya, Equip Dagger. Bago makareact si Jopil, sinibak ni Jin Taekyung ang kanyang Achilles tendon gamit ang isang punyal. Nagulat na hiningal si Jopil habang bumagsak. Lumalim ang ekspresyon ni Jin Taekyung. Nang walang pag-aalinlangan, nag-equip siya ng isa pang punyal at sinaksak muli ang binti ni Jopil. Equip Dagger, paulit-ulit niyang inutusan, sinasaksak ng paulit-ulit. Si Jopil, ngayon naggangalit, ay sinunggaban ang pulso ni Jin Taekyung at pinutol ito na parang sanga. Lintik ka! Nagtatago ka pala ng armas sa buong panahong ito, umuumbol siya, itinulak si Jin Taekyung palayo. Ang lakas ay pinaalilipad siya, bumangga sa isang kalapit na puno. Sa sakit, mumuni-muni si Jopil, lintik na isip ko bang mahuhulog ako sa ganyang trick. Kawawa. Tinitigan niya si Jin Taekyung na nakabitin ang pulso. Ang tigas ng ulo mo. Ipadala mo ang aking pagbati sa Diyos ng Underworld, sabi ni Jopil nang may panganib.
Sinugod sina Mahyumyo at Joyom, sumisigaw, pinuno ng grupo. Itinaas ni Jopil ang kanyang kamay para sumuntok. Mamatay, Ngunit mumiti ng madilim si Jin Taekyung habang ang palad ni Jopil ay bumagsak sa kanyang dibdib, sumabog ang dugo sa niebe, habang ang puno sa likuran niya ay nabali mula sa impact. Tahimik ang gubat. Natigilan si Jopil, tinitigan si Jin Taekyung nang may hindi paniniwala. Ikaw ano-anong ginawa mo? Nagsimulang sumingaw ang dugo mula sa katawan ni Jopil, namumula ang kanyang mga ugat habang ang crimson na likido ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Nagutal si Joyom, iyan. Nagmuni-muni si Mahyumyo, hindi ba yon? Nanginginig ang tinig ni Jopil. Sigurado ako na walang hawak ka. Lumaki ang kanyang mga mata habang patuloy ang pag-agas ng dugo. Mahinang umisi si Jin Taekyung. Hinintay ko na mag-ipon ka ng ki sa pinakamataas na rurok mo blockage at backflow ng ki deviation, tama. Nabaluktot sa galit ang ekspresyon ni Jopil. Maruming bata. Sinubukan niyang sumugod ngunit natisod, nanginginig ang kanyang katawan ng marahas. Imposible ito, umuumbol siya, inihagis ang punyal. Paano ang isang hamak na walang kilala na tulad mo ang makagagawa nito sa akin, ang isang salita, isang sampal na si Jopil. Pero habang muling sinisugod niya si Jin Taekyung, umuubo siyang marahas, sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagkulaop ang kanyang katawan, bumagsak sa lupa. Lintik ayaw kong tanggapin ito, mumuni-muni ni Jopil, humihina ang tinig. Nakadapa si Jin Taekyung, pagod. Sa wakas ay tapos na hindi siya dapat makakaatake sa akin, habang nasa ganyang kalagayan, tama. Pero si Jopil, kahit sa kanyang mahinang kalagayan, ay patuloy na nagmumuni-muni, kumikilos ang kanyang katawan. Imposible ito, paano mangyayari ito? Si Jin Taekyung, naubos na ng lahat ng lakas, naisip sa kanyang sarili, wala na akong natitirang enerhiya, pero ano nang ginagawa ng mga taong iyon? Bilisan niyo at tulungan niyo ako. Bigla, muling kumilos ang katawan. Naging blanko ang kanyang mga mata, at nagsimulang magbago ang kanyang buhok, nagiging puti habang isang matinding aura ang pumapalibot sa kanya. Ako si Jopil. Mumuni-muni niya sa pamamagitan ng sinisikip na mga ngipin. Ako ang ika-19 na tagapagmana ng Divine Palm of Fire, ang isang salita, isang sampal na si Jopil. Ibig sabihin hindi ako dapat matalo ng isang walang kilala na tulad mo. Umuungol si Jopil, ang buong kanyang katawan ay kumikislap ng napakalaking kapangyarihan, nanginginig ang hangin sa paligid habang nag-flare ang kanyang aura. Tinitigan siya ni Jin Taekyung nang may hindi paniniwala. Anong nangyayari ngayon? Hindi ba siya na-fall sa ki deviation? Ang buhok ni Jopil ay lumipad ng wild, ngayon ay ganap ng puti, habang ang kanyang transformasyon ay umabot sa rurok. Tumakbo ang isip ni Jin Taekyung. Hindi, teka. Ito ay... Halos hindi na siya makakapit. Sinulob niya ang kanyang buhay na puwersa. Tinitigan niya si Jopil ng may determinasyon. Kailangan mo ba talagang magpunta sa ganyang kalayo para lang patayin ako? Itinaas ni Jin Taekyung ang kanyang putol na sibat. Naubos ko na ang lahat ng kiko, at sa aking kaliwang braso na putol, hindi ko magagawang harangan ang iyong atake, hula ko, wala na akong ibang pagpipilian kundi gamitin ang iyon. Naalala niya ang abiso ng pagkabigo ng quest, status effect, ki deviation o kamatayan. Kamatayan kay Jopil o kamatayan sa ki deviation, naisip ni Jin Taekyung. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagpasya, ito ang tanging magagawa ko sa ngayon. Kukonsumuhin ko ang lahat. Nagsimulang kumislap at kumuryente ang kanyang ki. Bigla, umiti si Jin Taekyung habang ang kanyang core ay kumikislap ng matinding liwanag. Lakas! Ako ay umaapaw nito. Jin Taekyung, umuumbol si Jopil. Mamatay ka. Sinugod niya si Jin Taekyung. Habang papalapit si Jopil, sumabog ang pulang katas sa paligid. Sa alaala ni Jin Taekyung, bumalik siya sa isang panahon noong nagsasanay siya, sinusubaybayan ng isang... Tinanong ng tagapagturo, anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Tugon ni Jin Taekyung, ako. Sinuri siya ng tagapagturo. Jin Taekyung, 20 taong gulang, mula sa rehiyon ng Gyeonggi-do, Frank na awaken being sigurado ka bang ikaw ang gumawa nito? Tama yon. Ano nang sa tingin mo? Pinawisan ang tagapagturo, tugon, haha sa aking 15 taon sa pasilidad na ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito.
Ang lakas ng atake na ito ay katumbas ng hindi bababa sa isang drunk na mga ngaso. Sumigaw si Jin Taekyung, lintik. Alam ko na. Aalis na ako, tagapagturo. Alam ko na maling ranggo ang ibinigay sa akin pinutol siya ng tagapagturo. Pero alam mo, hindi ito sapat. Ha? Ano? Bakit hindi? Tanong ni Jin Taekyung. Ipinaliwanag ng tagapagturo, tama na ang iyong mga kasanayan ay kahanga-hanga at hindi madaling magawa ng isang frank na mga ngaso. Gayunpaman, ang iyong katawan ay hindi pare. Ang lawak ng iyong pisikal na katawan at mana pool ay katumbas ng isang frank na mga ngaso. Tingnan mo ang iyong sarili. Isang beses mong ginamit ang kasanayang iyon at ubos ka na. Tapos wala na talaga akong ibang paraan, tanong ni Jin Taekyung. Payo ng tagapagturo, kailangan mong tiyakin na may malakas kang pundasyon sa iyong mga batayang kasanayan, natitanging mga teknik, at natatanging pandama sa labanan. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, iminumungkahi kong huwag mo nang gamitin ang kasanayang iyon, maliban sa mga natatanging pagkakataon. Natatanging pagkakataon? Tulad ng kailan, tanong ni Jin Taekyung. Tugon ng tagapagturo kapag ang iyong buhay ay nasa panganib. Ang kasanayang iyon ay makakapagligtas ng iyong buhay nang hindi bababa sa isang beses. Nag-click si Jin Taekyung ng dila. Pagkatapos ay tinanong ng tagapagturo, nagbigay ka ba ng pangalan sa kasanayang iyon? Pangalan? Ibig kong sabihin meron, pero Nag-atubili si Jin Taekyung. Pinilit ng tagapagturo, ano ito? Sa huli ay sinabi ni Jin Taekyung, might. Naguluhan ang tagapagturo. Ano? Bumalik sa kasalukuyang laban, itinaas ni Jin Taekyung ang kanyang putol na sibat at sumigaw, tusok gamit ang lahat ng aking might. Sinugod niya si Jopil. Sinagot ni Jopil ng isang malakas na palm strike. Nagbanggaan ang kanilang mga atake, kumislap ng maliwanag. Naliwanagan ang gubat at isang hangin ang dumaan sa lugar. Ang mga ulap ng alikabok ay nagtabon sa eksena at isang ipu-ipo ng presyon ang pumalibot sa kanila. Tinitigan ni Joyeom at Mahyumyeo ang laban ng hindi nakikialam. Kitang-kita ang sumabog na pulang katas. Nagsiga ang braso ni Jin Taekyung mula sa atake ni Jopil at nagdisintegrate ang kanyang putol na sibat. Pagod, hiningal siyang husto. Si Jopil, umiti sa pamamagitan ng kanyang sakit, ay patuloy na umaatake. Tinitigan siya ni Jin Taekyung nang may hindi nagbabagong pokus. Bigla, tumunog ang abiso ng sistema. Abiso ng sistema, natapos mo ang iyong... Abiso ng sistema, natalo mo ang isang salita, isang sampal na si Jopil. Abiso ng sistema, ibinigay na ang iyong gantimpala. Kalahati na lamang ang katawan ni Jopil at bumagsak si Jin Taekyung sa lupa, nagpapahinga sa gitna ng pagkawasak. Bigla, lumapit si Seocheon kay Jin Taekyung. Tinignan ni Jin Taekyung ang mga labi ni isang salita. Isang sampal, Jopil, ang kanyang mukha ay tumutulo ng pawis habang sinusuri ang pinutol na katawan ni Jopil. Pinikit ni Jin Taekyung ang kanyang mga mata, lubos na na-overwhelm sa tanawin. Nagsimulang umiyak si Seocheon at sina Joyeom at Mahyumyeo na ngayon ay muling nakakakuha ng katinuan, ay sinugod sa tabi ni Jin Taekyung. Nag-flashback ang isip ni Jin Taekyung sa isang alaala. Naalala niya ang isang panahon noong kasama niya ang kanyang pangkat na katatapos lang ng isang matagumpay na raid. Sabi ng isang tao sa kanyang pangkat doon. Nandyan. Tinanong ng kanyang kaibigan, nakuha natin ang isa. Dagdag ng isa pang kasamahan, nakuha natin ang higit pang magic gems. Nakuha natin, kinumpirma ng isa. Puna ng pinuno ng pangkat, hua. Pinuno, jackpot tayo sa raid na ito. Komentaryo ng pinuno, wow sa laki na ito, kikita tayo ng mga $100. Nagtaka si Jin Taekyung, hua, seryoso. Tapos magkano ang lahat ng ito? Naisip niya sa kanyang sarili, ina, hayon. Sa wakas ay makakalipat na tayo sa ligtas na distrito. Tanong ng isang miyembro, Vice Pinuno, normal ba na makakuha ng ganitong karaming magic gems? Tiningnan ng batang babae si Jin Taekyung at sinabi, Vice Pinuno. Naisip ni Jin Taekyung, sa lahat ng aking magic gems, dapat mayroon akong mga $2,000. Kung magbenta ako ng ilan sa aking gear, dapat mayroon akong mga isama mo ang isa pang $500 mula sa aking iba pang sahod, dapat mayroon akong. Tinanong ng miyembro ang batang babae, unang beses mo ba sa isang raid? Tugon niya, Opo. Natawa si Jin Taekyung sa back.
Ipinaliwanag ng miyembro, talagang bihira ang makakuha ng ganitong karaming magic gems. Sa isang frank gate, karaniwan ang makahanap ng isa o dalawa sa mga gem na ito. Kahit na may kahangahangang swerte, hindi ka makakakuha ng higit sa 5. Hindi pa nga tapos ang ating raid, tanda ng pinuno. Gaano na kalayo ang narating natin? Tugon, malapit na tayo sa dulo. Kung tatahakin natin ang daan sa kanan, dapat makarating tayo sa boss zone. Bigla, may naramdaman ang pinuno na hindi tama. Sabi ni Jin Taekyong, bilisan natin at ayusin ang hayop na yon. Nakuha niyo na ang lahat ng magic gems, tama? Kinumpirma ng isa pang miyembro, opo, Ginoo. Nag-atubili ang pinuno, teka muna. Unang isipin natin ito Tanong ni Jin Taekyong, yung ibig kong sabihin, pinuno, ano pa bang dapat isipin? Sabi ng pinuno, iyon ang punto. Ang mga halimaw na hinarap natin sa ngayon ay lahat ng karaniwang goblin. Hindi makatwiran na mayroong ganitong karaming magic gems dito. May Tugon ni Jin Taekyong, anong ibig mong sabihin kakaiba? Sa tingin ko ikaw ang kakaiba kung gusto mong iwan ang raid na ganito kahanga-hanga. Mukhang lahat ng miyembro ng pangkat ay gusto itong tapusin. Sabi ng pinuno, naiintindihan ko ang iyong damdamin pero nakuha na natin ang higit na sapat na magic gems. Magpasiyahan na tayo at umalis. Sumigaw si Jin Taekyong, hindi, tutol ako. Dagdag ng isa pang miyembro, ako rin, tutol. Sabi ng kanyang kaibigan, ako rin. Sumang-ayon ang isa pa, ako rin. Mungkahi ni Jin Taekyong, tara, boto-boto na lang. Paano yon? Nabuntong hininga ang pinuno at sinabi, sige, sige. Pero mas mainam na maghanda kayo ng maayos. Sumigaw ang karamihan, opo, Ginoo. Maya-maya, ang mukha ni Jin Taekyong ay nagpakita ng takot habang pinagpapawisan ng husto. Pinutol piraso ang kanyang kasamahan, at ang batang babae ay winasak din hinarap nila ang isang higanteng halimaw, nanginginig sa takot si Jin Taekyong, pinapanood habang inaapakan ng dragon ang pinuno, na gumapang sa sakit at sinabi, Taekyong. Taekyong ni. Sumigaw si Jin Taekyong, Hyong. Habang dinudurog ng dragon ang pinuno, sumigaw si Jin Taekyong, Hyong. Chunsu Hayong Pakiusap ng pinuno, bilisan mo at tumakbo. Hinila si Jin Taekyong palayo, ang kanyang mga hiyawan ay umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Bigla, nagising siya mula sa kanyang bangungot. Nakatagpo siya ng kanyang sarili sa isang silid kung saan si Wipeng ay nagsasara ng isang libro. Tiningnan siya ni Wipeng at sinabi, sa wakas ay gising ka na. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.